Wee! Merry Christmas, YDC! Sino nakarami? Patingin, pataas na kamay yung nakarami. Nakamagkano? Uy, 1.5? Oo. Sa mga medyo matatanda, na magkano? Iba na yung season ngayon eh, no? Dati, bago ka pa matulog, nasa kama mo na yung damit eh, no? Ngayon, nagtatago ka na sa mga inaanak eh, no? Ay, true? Kuya Ederson, true? So, God is just so good, amen. Pakigreet nga yung katabi mo, Merry Christmas. Sinong masaya? Sinong masaya na matatapos na yung taon? Sinong masaya na matatapos na yung taon, tapat pa rin yung Diyos sa kanyang buhay? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So I'm gonna try na i-concise ang message natin. So lend me your ears, lend me your hearts, and even your eyes sa pag-uusapan po natin ngayon. So, well, celebrate Jesus. Celebrate Christmas. Ano kasi yung mga naging topic po natin? Ano yung una? Celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. Then, teka lang, tanong, sino yung nakapagpatawad na ulit? Sino yung nakapagpatawad na? Sino yung humingi na ng tawad? Ay ba, dapat lang ha. Lalo na mag-New Year, importante po na magkapatawaran na sa pamilya po natin, sa mga nagre-rebelde sa inyo, sa mga magulang ninyo. Humingi na kayo ng tawad bago pa matapos yung taon. Sinong puno ng kagalakan? Sure? No matter what happens, no matter our season is, we will be joyful because we have Jesus. Amen. Sino dito yung generous na? Aray! Hindi, i-apply natin. I-apply nating patuloy. Alright, at sino dito? Okay, yung naturo sa atin na kahit anong mangyari, susunod siya. Spirit of obedience eh. Ang tanong, ready na kayo sumunod? Alam nyo, by next year, maraming ipapagawa sa atin ng Panginoon na hindi familiar sa atin. Maraming ipapagawa ang Diyos sa atin na parang hindi natin naintindihan. But the question is, are you willing to obey? Mema. Bahala kayo dyan. Pero ngayon, yung isi-share ko po sa inyo, celebrate Christmas by thanking God every day. Isa-celebrate po natin yung Christmas. Eh kuya, tapos na yung Pasko. Paano pa kami magsa-celebrate ng Christmas? We can celebrate Christmas every day because Jesus is our Christmas. Siya yung dahilan, siya yung reason ng season. That's why we can celebrate Christmas every day. Okay? Huwag po kayong malungkot na tapos na yung December 25. Meron pang lalo nang yan 30, 31, tapos January 1, hanggang sa next Christmas ulit. Every day we can be joyful. We can celebrate because yung Christmas po natin na sineselebrate is Jesus Himself. Alright, at ngayon po, basahin natin sa Colossians 3, ayan, 16 to 17. Let the teaching of Christ live inside you richly. Use all the wisdom to teach and counsel each other. Sing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Next verse. To God, kay arte. Everything you say and everything you do should be done for Jesus, your Lord. And in all you do, give thanks to God, the Father, through Jesus. Sige, tingnan po natin yung verse 16, no? Itong panimulang verse po natin. Let the teaching of Christ live inside you richly. Ano yung teaching ni Kristo? Bible. Salita po ng Panginoon. That's the Word of God. Dapat daw nabubuhay siya sa inyo ng, alam mo yung buhay siya. Richly. Alam niyo yung richly? Hindi siya mayaman lang. Richly yung namumunga. Richly yung buhay siya sa atin. Nakikita po siya sa atin. Use all wisdom to teach and counsel each other. Sa papaano, kuya? Eh, hindi naman kami pwedeng magsalita kapag nagpipreach kayo. Eh, di mag-see-you kayo. Sino dito yung wala pang see-you? Taas ng kamay. Meron pa ba? Meron pang walang see-you? Siyempre, except sa mga first-timers natin. Meron pang walang see-you? Gusto mo mawala na? Pangalam lang kitang bagong leader. Alright, so... Lahat tayo meron ng see-you. Though yung iba nagpaalam na nag-stop muna for this year dahil nga maraming activities, Christmas parties, mga family na nagliparan na sa ibang bansa, ibang lugar, na nagbakasyon na. So, it's okay. Pero next year, I hope we will prioritize the see-you. Praise God. Mag-amen ka, mag-absent ka niyan. Ano yung mga anak bag ngayon eh?
Magparamdam yata ang Bisayang pamangan. Alright? Sino dito yung makakapangako sa harapan ng Diyos ngayong oras na to na magsisiyo siya faithfully next year? Nasa 80% pa lang. Sana mamaya bago tayo matapos maging 100% yan. Magsiyo tayo, bakit? Sa siyo hindi lang leader yung nagtuturo. Pati kami na leader, natututo po kami sa mga kwento po ninyo. Alam nyo ba, meron akong dalawang CU kasi, meron akong junior tsaka senior CU. Usually, yung mga napag-uusapan namin kapag yung mga senior yung kausap ko, Tuesday kasi ng gabi yung nagsisiyo kami doon. No? Grabing, I experience yun doon eh. Grabe yung wisdom ng mga matatanda. Tapos kapag nag-share sila, usually, sinishare ko din sa mga CU ko ng Friday or Thursday. Para, alam mo yon yung nakukuha ko sa kanila, nabibigay ko sa kanila. Why? Hindi lang kayo yung natututo sa CU, even the forerunners. Not unless yung mga forerunners hindi nakikinig. Not unless kayo ng mga CU, hindi kayo nagpa-participate. Anong matututunan sa inyo? Kamusta ka? Okay lang. Huwag kayo tatawa, maraming ganyan. Maraming ganyan. O, kamusta yung week mo? Okay lang po. O ngayon, ano na? Rate, thank you, Ederson. Rate mo yung week mo, 1 to 10. 8. Bakit? Basta. O di wow. Maging proactive tayo. I-include natin yung sarili natin. Kuya, OP ako sa CEO ko. Sila magkakaibigan na. Ako parang ayaw nila akong isama. Alam mo, ipilit mo yung sarili mo. Bakit? Kasi akala mo lang na ayaw ka nilang isama. Pinagpipray ka kaya ng mga ka-CEO mo na yan. Tama ba? Wala, share ko lang. Sing psalms, hymns, and spiritual song with thankfulness in your hearts to God. Every time we worship the Lord, kailangan meron pong buong pasasalamat. Sige, next verse na natin yan. Everything you say and everything you do should be done for Jesus, your Lord. Lahat daw ng sasabihin mo at lahat ng gagawin mo, dapat daw gagawin mo siya para sa Panginoon. Now, question. Lahat ba ng sinasabi natin, ginagawa natin para sa Panginoon? Kayo yung makakasagot niyan. Bakit? Pwede kayong mag-pretend eh. Pwede. Pwede kayong magkunwari. Paano ba kayo? Check niyo yung mga social medias ninyo. Magkakaalaman tayo dyan. Check niyo yung sarili niyo kung sino kayo sa mga bahay-bahay ninyo. Yun talaga kayo. Now the question is, are you doing that for God or are you doing that for yourself? Meron akong tinanong sa BTM. No? Nag-chat lang ako because God reminded me of something. Wala, nag-chat lang ako sa kanila. Sabi ko, stop for a while. Lahat ng ginagawa ninyo, itigil nyo muna. Hindi ko alam kasi nag-chat lang ako eh. Anong oras to? Bala nung oras mag-chat. Tapos ito lang yung pinatanong. Kung yung ginagawa mo is ginagawa mo para sa Panginoon or para sa sarili mo, are you doing that para ma-please yung Lord or ma-please yung fleshly desire mo? Praise God, meron namang mga testimonies, meron mga nag-share sa kanila. Now the question is, ngayon, yes lang natin yung sarili natin. Hindi pa tayo message. Pero segue lang natin ng mabilis. For the whole 2023, yung mga ginawa mo, yung mga sinabi ng bibig mo, yung mga inisip na kaisipan mo, yung mga tinignan ng mga mata mo, ginlorify ba si Lord or pinagbigyan lang yung fleshly desire mo? Assess lang po tayo bago tayo magsimula. Okay? Wala, na-share ko lang din. In all you do, sabi dyan, give thanks to God the Father through Jesus. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng meron ka, matuto kang magpasalamat. Now, this day, we will learn how to have an attitude of gratitude. Magiging mapagpasalamat tayo. And I hope, kung puno ka ng reklamo sa buhay, puno ka ng kabusitan sa buhay, itong araw na to, matututo tayong magpasalamat sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Parang ayaw nyo magpasalamat sa Lord. To celebrate Christmas every day means to thank Him for His love every day. Nagpapasalamat ba kayo sa Lord araw-araw? Yes po, kuya, kapag kumakain, 3 times a day, the very moment na ginising ka ng Panginoon, you are to thank Him. You are to thank the Lord. Imagine, nagising ka. Meron mga taong hindi na nagising ngayon. Pero ikaw, minulat mo yung mata mo, tumayo ka, meron kang kalakasan. That's because of Jesus. Dahil po sa Panginoon, ang tanong, pinapasalamatan mo ba siya? Ang sabi dito,
A person who always thinks about the one he loves is a true lover. Tama? Yung tao na palagi niyang iniisip yung taong mahal niya, ay tunay daw na nagmamahal yan. Kasi ngayon meron ka nang iniisip niya na tao. Ako, iniisip ko yung asawa ko ngayon. Anniversary namin ngayon, love, happy anniversary. God is just so faithful. Ay, hindi, totoo man. Hindi dahil sa amin. It's because of the love of the Lord. Eh, kanina, gagaga ko lang din, Lord, ako. Mag-introduction niya pa itang goodness of God. Lord, ako. Hindi, I am just so grateful sa pagmamahal ng Panginoon. Bakit? Because that's the same song that we've sung nung nandito kami. Alam niyo sino kumanta? Si Grace din. O ito, may kaya ko, may troba ako. Hey, Lord. 1 year of God's faithfulness. 1 year of His love na patuloy na nag-overflow sa buhay po namin mag-asawa. Now, this is the reality of life. Kung mahal mo, iniisip mo palagi. Kahit nga hindi ka mahal, iniisip mo yan eh. Hindi, totoo man. Gagamitin lang natin itong usapin na to kasi dito kayo lahat nakaka-relate eh. Minsan nga siya na lang yung iniisip mo, hindi na kung ano yung sasabihin ng tao eh. Tama? Ang dami ng plano. Sasama ko to sa future ko. Lahat ng plano ko magiging kasama tong tao na to. Wow! Nag-undergo ba ng proseso yan? Ha! Di ako makatulog kapag hindi kita nakakausap. Wow! Nag-devotion na ba yan? Dakal ko kakagi mag-react. Manahimik ko pa kanyan. Hindi, totoo man. Yung totoo nagmamahal, palagi niyang iniisip yung mahal niya sa buhay. O, ngayon, nabanggit ko yun kanina. Ang tanong, sino sa inyo yung nakaisip sa mga parents ninyo? Aro. Bakit? Kasi yung iniisip nyo, puro yung sidawan. Puro yung gusto ninyo. Di ba? Nakakalungkot eh, no? Tawa-tawa tayo dyan, pero we prioritize these people more than our families. Sino sa inyo yung nag-isip kay Jesus nung sinabi kong yung mahal ninyo, palagi ninyong iniisip? Meron? Aray. We love these people. I'm not saying na hindi natin sila kailangan mahalin. We need to love them. Pero kung yun yung priority ninyo at hindi ang Panginoon, patay. Maling-mali. Nag-uumpisa pa lang tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Pag medyo namumula na yan, medyo kinakabahan na yan. Ito yung maganda. Check natin to. Nangingitim ba? Hindi na. Alright. Ito, check natin. Alam nyo ba? Listen. Kung bakit ko sinabi yun? Because yun yung ginawa ng Panginoon sa atin. Palagi tayong iniisip ng Diyos. Imagine, ikaw na ganyan? Palagi kang iniisip ng Panginoon? Ako na ganito? Palagi akong iniisip ng Lord. Check po natin, Psalms 8:4. What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you care for him? This is David asking the Lord. And I asked the same question. Alam ko, nabanggit ko ito sa RTT, even dito sa platform na to, nabanggit ko sa inyo. Nakakabaliw lang isipin. Sino ba ako, Lord? Ako na lang, di ko na kayo sasama. Lord, sa karumihan ko na to, bakit mo ako piniling mahalin? Lord, ano ba yung ginawa ko to deserve that kind of love? Alam niyo yung sagot ng Panginoon? Isa lang. Wala. Mahal kita kasi mahal kita. Imagine. Tignan mo nga yung sarili mo. Tignan mo nga yung mga kasalanan na ginawa mo. Tignan mo nga yung pagre-rebelde mo sa Kanya. I-assess mo yung buhay mo. Tapos imagine mo, ganyan kakamahal ng Panginoon. Pambira, tol. Ay? How precious are your thoughts about me, O God? Ang sabi ng Psalms 139. They cannot be numbered. I can't even count them. They outnumber the grains of sun, and when I wake up, you are still with me. Ito yung isa sa mga palagi naming pinapanalangin ng asawa ko pag matutulog kami. No? Yung katotohanan na kapag gigising tayo, kasama pa rin natin ang Panginoon. Ang sabi dyan, how precious are your thoughts? Sa ibang salin are your plans.
Ano ba yung plano? Gaano karami yung plano ng Panginoon? Yung magandang bagay na gusto ng Panginoon na maranasan po natin. Kung gaano niya tayo kamahal, they cannot be numbered. Limitless. Hindi mo mabibilang. I can't even count them. They outnumber the grains of sand. Alam niyo sino yung mga nakapagdagat sa inyo? 3 lang? Dami ko na nakita nag-post sa inyo Ayan, madami. Buti pa itong mga bata na ito, nakapagdagat na sila, no? Hindi, try nyo man. Try nyo kumuha ng gabuhangin, yung ganyan. Bilangin nyo. Mamumutla ka na, hindi ka pa tapos. Bakit? Kasi hindi mo mabibilang. Pero yun, kamay lang yun. Papaano pa yung buong mundo? Ganyan karami yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ganyan karami yung magagandang plano ng Panginoon sa atin. Ngayon, sabihin mo sa akin na wala nagmamahal sa'yo. Emotional tayo masyado. Kuya, nobody loves me. Pero totoo to. Dumadating tayo sa puntong ng buhay natin na even yung mga sarili natin, hindi natin kayang mahalin. Na nakakasawang magmahal. Pero ito yung sigurado ako, magsawa man yung mga tao sa pagmamahal nila sa iyo, pero ang Panginoon never siya magsasawa na mahalin ka. Patuloy na palagi niyang pipiliin na mamahalin ka niya. Yung kanta ng Ben and Ben, alam niyo yan? Malayas Mahiwaga. Bala mo purita ka dyan, Mike, talaga. Mahiwaga na pipiliin ka araw-araw. Hindi, alam nyo ba? Kahit sa relationship, it's not the kilig. It's not the kilig that matters. Why? Darating ang araw na hindi ka kikiligin sa Kanya. It is the choice that you will make. Na andyang na nung malyari, Lord, luguran kayong tao ngayon. At alam nyo, yan yung naging decision ng Panginoon Galing sa Panginoon yan Na ikaw, kahit makasalanan ka, mamahalin kita. Na ikaw na ilang beses nang tumalikod sa akin, ikaw na ilang beses nang pinili yung kasalanan kaysa sa akin, na kapag bumalik ka sa akin, ipaparanas ko pa rin sa iyo yung pag-ibig ko. Ganyan tayo pinili ng Panginoon. Ganyan kami minamahal ng Panginoon. That's why we don't have the right to say na walang nagmamahal sa atin. Ngayon, kung naiisip mo pa rin yan at nararamdaman mo pa rin yan, then you don't know who your God is. Hindi mo kilala yung Diyos na sinasamba mo. Bakit? Kasi ako, alam ko yung Diyos na sinasamba ko, even at my lowest, yung pagmamahal niya nandyan para sa akin. Kahit wala yung mga tao, yung pagmamahal niya andyan para sa akin. Ganyan magmahal ang ating pong Panginoon. Ngayon, nakukuha niyo po ba na mahal kayo ng Panginoon? Ngayon, alam niyo na ba na mahal kayo ng Panginoon? We should thank God for His love every day because His love is what keeps us from being safe, protected, and being blessed. Kaya lang tayo nandito ngayon, the very reason why we are here is because the Lord loves us. Mahal lang tayo ng Panginoon. Kaya ka nandyan ngayon sa kinauupuan mo. Kaya ka hanggang ngayon humihinga ka dahil mahal ka lang ng Panginoon. No more, no less. Kaya ka lang nandyan kasi mahal ka ng Panginoon at meron pa siyang magandang plano sa buhay mo. Sa mga first-timers po na tumayo kanina, I just want to tell you this. Sobrang mahal ka ng Panginoon. Kaya ka nandyan. At gusto niyang iparanas yung pag-ibig niya sa iyong buhay. Alright. Sabi ng Romans 8:35-38, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? For I am convinced, ang sabi ng sa 38, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, next verse please, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Grabing declaration ni Paul yan. Na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tama ba? Hindi. Tama, hindi naman nagkamali ang Diyos sa pagpili kay Apostle Paul Pero merong hindi binanggit dyan si Pablo. Ano? It is yourself at yung kasalanan. Ang tanging makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos is yung kasalanan na gusto ng ating laman. Tama, hindi? Anong palagay mo sasabihin sa'yo ni Lord? I'm proud of you kapag nagkakasala ka? I'm proud of you kapag nagtatago ka? I'm proud of you kapag nag-yosi kang patago, nag-vape ka patago? I'm proud of you kapag nagsisex kang patago na hindi ka pakasal? I'm proud of you kapag hindi ka sumusunod sa Kanya?
Palagay mo, sasabihin ng Panginoon sa yan? No! God will never be pleased sa kasalanan. He even turned away. Nung tangan-tangan ni Kristo yung kasalanan ng sanlibutan. Why? Because He cannot be associated with sin. E tayo, anong ginagawa natin? Hindi ang Lord yung lumalayo sa atin. Tayo yung lumalayo sa Panginoon. It is our choice. It is your choice. Ang sabi dito, no, Jude 21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Keep yourselves. It is your responsibility. It is our responsibility na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag niyong sasabihin sa akin. Hindi, sovereign will ng Lord yan. Hindi. Wala kang pwedeng gawin. Kasi mahal ka lang ni Lord, kaya kanya mahal. No, we have our choice to make. Kahit ngayon, pipiliin nyo, makikinig ba kayo sa salita ng Panginoon or magsa-cellphone na lang kayo? Or mahinip na lang kayo? No, you have a choice to make to remain in God's love. Hindi totoo na walang choice yung tao. No. Hindi totoong doktrina yan sa Biblia. From Genesis to Revelation, you can see here na merong choice yung tao. Even salvation. Yung love ng Lord is unconditional. Tama, mali. Walang condition yan. Makasalanan pa tayo, minahal niya tayo. But you, accepting Him as your Lord and Savior, is it conditional? Yes. Kaya, potangating kayong dimdom. Hindi. Patay tayo, wala tayong kayang gawin. No, that's not true. That's not in the Bible and that's not who my God is. Imagine, namatay si Jesus for certain people. No! From Genesis to Revelation, He gave Himself for us all. Binigay niya lahat sa atin. Madami na akong nakausap na ganito. Hindi pala madami. Maraming pagkakataon na meron na akong nakausap na ganyan. And I'm gonna stand my ground. Why? Because I know who my God is. Ganyan niya tayo kamahal. And He is a respecter. Our God is respecter of free will. Bakit? Kaya nga hindi tayo ginawang robot eh. Imagine, after accepting Him, pwede niya tayong kontrolin. Tama, mali? Pwede. Pero hindi niya ginawa. Why? Because He respects yung free will na binigay niya sa atin. He will not violate Himself. Hindi niya kukontrahin yung sarili niya. No. Eh, kaburi kong mag-dig deeper kanina. Pero sayang oras, makaba. Dakaling oras sa mawalagi katamo. Keep yourselves in God's love. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, how can we keep ourselves in God's love? John 15:9-10, as the Father has loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. It is a command for us to follow. We need to remain in God's love. Kailangan nating manatili sa pag-ibig ng Diyos. If you keep my commands, you will remain in my love. Kung ginagawa daw natin yung kautusan ng Diyos, then ganun tayo nagre-remain sa kanyang pag-ibig. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. So, isa lang. Para manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, ano yung kailangan natin gawin? We need to obey. Tama, mali? Tama, mali? We can keep ourselves in God's love by remaining in His love. 1-0. Kailangan manatili tayo dyan. Piliin natin. Mag-decide tayo na manatili tayo sa pag-ibig na yan. Obeying His words is the key to remain in His love. And this is how we thank Him for His love every day. Obey. Pakisabi sa katabi mo, obey. Sino dito yung nagmamahal sa Lord? Taas ng kamay nga. Check lang natin. Last na lang naman to. Sulitin na natin eh. Sino dito? Ang dami ha. Lahat. Ang tanong, nag-o-obey ka ba sa Lord? Are you obeying the commands of the Lord? Sino dito yung nagmamahal sa magulang? Taas ang kamay. Woo! Brrr! Woo! Totoo? Totoo? Makapagreklamo tayo, wagas eh. Sige anak, itago ko muna yung aginaldo mo ha. Scam. Kapag inuutusan ka, nagre-reklamo pa ba din? Are we being obedient to our parents or no? Kung talaga mahal natin sila, susunod tayo sa kanila. Tama, mali? O yes mo yung sarili mo. Nag-o-obey ka ba? O hindi? Sino dito nagmamahal sa mga forerunner? Taas ang kamay. Taas ang kamay! Mahal niyo yung mga forerunner nyo? Piyakadwa ng gamat. Email lang po pang mabso. Praise the Lord. Totoo?
Balam, totoo. Sino? Taas ang kamay. Lahat na nagmamahal sa forerunners nila. Sa mga leaders nila. Amen. Praise God. Alright, ang tanong, ba't di kayo nag-obey? Ang tanong, bakit kapag sinasabi nilang undergo the right process, lumalandi pa rin patago? Real talk? Gusto nyo real talkan lang tayo ngayon? Sabi ko nga kay Hans kanina, nandun kami sa likod, pambihira. Last na lang akong magpipreach ngayong taon na to. Last na lang to eh. Kasi New Year na next week. Ay, bukas. Oo. New Year na bukas na madaling araw. Susulitin ko na. Maninermo na ako. Ha! Nagpasko lang. Hi, Merry Christmas. Ano yan? Ticket niyo yung holiday season para lumandi? Ate, real talk. Real talk. Dahil hindi kayo nabantayan? Dahil hindi kayo binabawalan ng mga forerunner ninyo? Perfect! How can you say that you love your forerunners if you are disobeying them? How can you say that you love your parents if you are disobeying them? And how can you say if you love the Lord? Pero kung yung simpleng instruction na binibigyan niyo sa atin, hindi natin masunod. Ito lang yung sigurado ko. Kung patuloy na nagdi-disobey ka sa salita ng Panginoon, then you really don't love the Lord. Mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa Panginoon. Real talk. Real talk lang. Real talk. You just got burned. Totoo lang tayo. Tama hindi? Kung talagang mahal mo yung Panginoon, susunod ka. Mahal mo eh. Di ba? Eh ba't tayo ang bilis sa atin na mag-disobey? If you are disobedient to the Lord, that just means na mas mahal mo yung sarili mo, yung flesh mo, kaysa sa Panginoon. Nakuha ba? Nakuha ba? Kuya Zapa, sakit. Paalala ko lang, point number 1 pa lang yan. Pero kahit na nag-disobey ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Kalugod na ng Ginoon eh. Kahit na nag-rebelde ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Eh, Kuya Zap, anong gagawin ko? Bumalik ka lang. Mag-obey ka lang. Woo! 25 minutes ka na, Kuya Zap. To celebrate Christmas every day means to thank Him for His goodness every day. Sinong grateful dito na mabait, mabuti ang Panginoon sa kanya? Grabe eh, no? All my life you have been faithful. Solid. Solid lang yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay po natin. All my life you have been so good. Kagana-kana ng Ginoo. Kagana-kana pong kagana-kana ng Ginoo. Grabe yung Ginoo. Kayong biyeta mo. Psalms 107:1-2. Give thanks to the Lord for He is good. Why? Because His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story. Those who He redeemed from the hand of the foe. Alam niyo pa yung Mercy na kanta? Tagal-tagal na natin hindi kinakanta yan. I am alive to tell the story of how I overcome. Not because of us, but because of His goodness and mercy and the power of His blood. Now, sa atin po, wag natin namang sarilihin yung goodness ng Panginoon. Ang sabi dyan, let the redeemed of the Lord tell their story. Ibahagi po natin. Let the redeemed of the Lord say so. Huwag mong solohin. Kaya nga, ito yung pangit. Lalo na yung, sana nagpe-prayer meeting na po kayo na yung every Wednesday. Kapag nagtatanong na yung MC, sino dito yung magte-testify? Ayoko po. Ayoko. Nahiya po ako. Di ko alam sasabihin ko. Alam mo kaya ka nahihiya? Kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Kuya, di ako marunong magsalita eh. Siya, tignan mo, ang galing niya magsalita. Oh. Sasabihin mo lang na yung ginawa ng Lord sa buhay mo, mahirap ba yun? For you to win other people, you need to testify. Sabihin mo sa katabi mo, testify. Ang tanong, inaalagaan mo ba yung testimony na meron ka? Aray ko. Ang tanong, yung bang pinagsisigawan natin, ipinapamuhay natin. Alam mo, you can testify ng sobrang lakas ng loob mo. Kapag una, papupurihan mo lang ang Diyos. Pangalawa, kapag sigurado kang walang stain yung integrity mo. Ganyan. Masarap mag-testimony pag ganyan eh. Pero bakit ka nag-aalangan mag-testimony? Una, natatakot ka. Pangalawa, minsan kasi hinahaluan natin yung testimony.
Bakit? Para sumikat tayo. Para mabanggit yung pangalan din natin. Glory to God. We are alive. We are here today, experiencing the love and the goodness of the Lord for us to tell other people. Para tayo po, maibahagi po natin sa ibang tao. Isaiah 9:1. I will give thanks to you, Lord, with all my heart, and I will tell of all your wonderful deeds. I will tell. Gagamitin mo yung asbok mo. Hindi para manira, hindi para magrebelde, hindi para gumante, pero gagamitin mo yung bibig na meron ka para papurihan ng Diyos. Para ipangalat ang kanyang mabuting ginawa sa buhay mo. Ang sabi dito is, in that wonderful day you will sing, thank the Lord, praise His name, tell the nation what He has done, and let them know how mighty He is. He is. Ipagkalat po natin, kaysa sa puro kalokohan yung sinishare natin sa Facebook. Di ko alam hanggang ngayon, no? Mas gusto niyo yung memes kaysa sa verses. Di ko nga alam kung nagsishare kayo ng mga yung mga activity ng church online, yung mga services online. Di ko alam kung sinishare nyo yun. Ako palo, allergic kayo, Ken. Nalo nga tinwari, masisira ba yung Facebook nyo kapag sinare nyo yung live ng Calvary? Yung RTT kagabi. Kagabi? Noong Thursday, season ender. Sino nag-share sa inyo? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Nasa siguro more or less, nasa 150 tayo ngayon. Wala, rap lang, na estimation. 400 by faith. Tapos 10 lang yung nag-share. Bakit? Ano nakakahiya na i-share yung live natin? Yung mga YDC verses natin. Tapos makikita mo, mag-react ka dito, then magko-comment ako kung sino ka sa buhay ko. Hapira! Tapos makikita mo sa wall, si Jay para kay Kay. Papi! Kapag kalokohan, no? Pero kapag para sa Lord, bini-withhold natin, no? Ayaw natin gawin, kinakahiya natin. Alam niyo bang mas nakakayang i-share yung kalokohan? Manggigil ko. Psalms 34:8, taste and see that the Lord is good, and blessed is the one who takes refuge in Him. Meron ako nabasa kung bakit taste and see. Kasi yan yung daily na ginagawa natin. Ginagamit natin yung bibig natin, yung mata natin, yung mga senses natin. Ilan yung senses na meron tayo? Ano kasi? Touch, smell, see, hear, feel. Tama? Ano yung siya? Touch? Dalawa yung touch? Touch by touch? Dalawa nga sila. Talino ko talaga, Kuya Matt. Smell. Ayan, smell. Ayan. Yung common sense, ilagay na rin natin dyan. Pero yung mga bagay na yan, daily ginagamit natin sila. So meaning, we are to experience the goodness of the Lord daily. Kuya, bakit wala akong nararanasan? Bakit? Kasi puro ka reklamo. Bakit hindi mo nakikita yung kabutihan ng Lord? Kasi nakafocus ka sa mga negatibong bagay. Kuya, bakit sa inyo lang mabuti ang Lord? No. He is good to all. He lets the sun rises to everyone. Pinaparanas niya, even to the wicked, yung ulan na binibigay niya. He is good to all. Kaya mo lang hindi nararanasan kasi hindi tama yung puso mo sa Kanya. Kasi meron kang problema sa relasyon mo sa Kanya. Sabi dito, thank the Lord for His goodness by avoiding all kinds of evil and growing spiritually in our salvation. Thank God for your salvation every day. Ayan. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang pagliligtas. His salvation is one way of His goodness. Isang parte ng Kanyang kabutihan na pinaparanas niya po sa atin. And alam nyo, testimony lang to, di ko lang kung share ko na to. There was this time, I think 2 months ago, napasukan po kami sa bahay namin. Yan. Nanakawan. So, nagising kami around 11 ata or 12 ng tanghali. Then, nakalimutan ko palang ilak yung gate namin kasi usually tinatanikala ko yun. So, paggising namin, nakita namin yung kabilang kwarto kung saan kami natutulog. Bukas yung pinto. Yung mga gamit, nakabuhaghag. Then, tinignan ko yung gate namin, wide open. Wow! So, eto ba yung masaya? Imagine.
Pareho kami, merong nagbigay na sinelas sa amin ni Chay, no, ng asawa ko. Pareho kami ng sinelas. Ang ginawa ng magnanakaw, nakipag-swap. Iniwan niya yung sinelas niya. Kinuha niya yung sinelas ni Chay. Pero alam niyo kung ano yung matindi? Kasi sa kabilang kwarto, nandun yung mga heavy duty na gamit ng father-in-law ko sa construction. Merong mga, di ko alam kung alam niyo yun, yung diamond blades, yung pamutot. Yan, pamutot tiles, pamutot dutong and all, bakal, grinder, pass. Okay. So, andun lahat, nakabalot na. Pero hindi namin alam. Ako hindi ko alam kung papaanong paraan. Pero alam ko lang ang Lord yung gumawa nun. Alam nyo, naka-prepare na sila, nakabag na silang lahat. Pero ni isa walang nawala dun sa gamit ng father-in-law ko. Bakit? Because that's how good our God is. Kasi, pagkakamali ko yun personal. Hindi ko nalak yung pinto namin Actually, on a regular basis, nilalak din namin. Kasi parang bodega yung kabilang kwarto. Pero bakit yung nawala sa amin, sinelas lang? Because God is good. Yun lang yun Kasi mabuti lang yung Panginoon. Imagine, ang dami niyang pwedeng kunin doon. Merong laser doon na pang-level. Mga engineering pips, ayan, si Engineer Johnson, no? Yung laser na pang-level, grabe lareta, ang gamit ng heavy duty, merong itang pangkaya, pang dugtong bakal na ningas kata. Welding, attending ka rin, pambira. Ating barena, ating makanyan. But God is just so good. Kaya nitang sinelas. Alam mo yung iniwan niya sinelas, Crocs. Na merong bandal, high and low. Hindi, pero naging blessing pa siya. Tanong niyo bakit? Kasi yung sinelas niya, iniwan niya sa bahay, binigay ko sa mga nanlilimos. Praise God for that person. Hindi, mabuti yung Diyos. Even there were times that we are not good, He remains good. At yung goodness niya sa araw-araw na buhay po natin, kaya niyang iparanas po sa atin yan. Alam natin yung naging kwento ni Joseph. Kilala niyo si Joseph? Yung humiwa ng dagat? Ay ba yun? Iba ang Bible yung nabasa ko. Hindi. Si Joseph po, yung binenta ng mga kapatid niya, 35 minutes na ako, Si Joseph, na binenta ng mga kapatid niya. Tapos hindi siya nagreklamo. Anong ginawa niya? Nagtiwala lang siya sa Panginoon. Napunta siya sa bahay ni Pharaoh. Potiphar. Napunta siya sa bahay ni Potiphar. Tinetempt siya ng asawa ni Potiphar. Anong ginawa niya? Hindi, I cannot do this sin. No, this wicked thing against my God. At saka kay Potiphar, sabi niya, pinakulong nung asawa ni Potiphar kahit wala siyang ginagawa. Nagreklamo ba si Joseph? Hindi. Anong ginawa niya? Ito yung sobrang tumatakat sa buhay natin, ginagamit din natin to. Genesis 50:20, nung kaharap na niya yung mga kapatid niya na gumawa ng masama sa kanya. This is what he told them. As for you, you meant evil against me. Gusto niyo na mapahamak ako. Gusto niyo na masaktan ako. Gusto niyo na mamatay ako. But God meant it for good. To bring it about that many people should be kept alive as they are today. As for you, ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sa harapan ng mga taong nagbenta sa kanya, you meant those things for my bad. For my evil, basta. Gusto niyo na masaktan ako. Gusto niyo na mahirapan ako. But God is just so good. He turned these curses into blessings. Imagine. Ganito, check natin. Nasa sitwasyon ka ng buhay mo na parang lugmok ka na. Gusto yan ni Satanas Yung malugmok ka. Gusto yan ni Satanas, yung madapa ka. Gusto niya yan. Pero ang ginawa mo, instead of you complaining, na Lord, bakit sa akin napunta itong mga bagay na to? Na Lord, sawa na ako sa pagsubok. Ang ginawa mo, nagpuri ka sa Kanya. Pambira na Satanas. Mali. Bakit? Kasi yung mga Kristiyano, ganyan dapat yung response nila. Instead of us complaining, we should worship God. Instead of us saying negative things, we should look at focus yung gaze natin sa goodness ng Panginoon. Nakukuha po ba natin? Kaya nga, itong sabi ko nga sa Lord na habang nire-review ito kagabi, sobrang buti ng Lord talaga sa atin Imagine having this message upon entering 2024, regardless of what happened this year, tapos haharap ka na merong pusong mapagpasalamat dahil mahal ka ng Lord. Nakaharap ka na merong pusong mapagpasalamat dahil mabuti yung Diyos sa'yo. At mamaya yung third point. Imagine, equipped ka
Bago mo harapin yung 2024 na to, pambihira. Mabuti talaga yung Panginoon. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Sino dito? Yung nagmamahal sa Panginoon. Then, yung worst scenario na meron ka ngayon, yung pinakamalaking problema na meron ka ngayon, God can turn them for your own good. Merong magandang plano pa rin ang Panginoon sa mga bagay na yan. Para yan sa ikabubuti mo, kapatid. Para sa iyan. Patuloy nating i-meditate ito. Alam nyo, kagaya nga nung nasabi ni Pastor Manny last worship na yun, no? Itong verse lang na to, pambihira, mababaliw ka dyan. Grabe lang yung pag-ibig ng Diyos dyan. Yung verse nga yan, grabe lang yung verse na yan. Sabi dito, never question God about His goodness in your life. The devil may try to stop the good plans God has for you. Tama, hindi? Tama, susubukan lahat, gagawin lahat ng kaaway. But like Joseph, trust Him even in the midst of uncertainties. Ang hirap nun, pero ang sarap din nun. Pagtiwalaan mo yung Diyos sa kabila ng mga hindi mo maintindihan bagay, sa mga uncertainties, sa mga hindi mo alam kung ano mangyayari, pero Lord, pagtitiwalaan kita. Grabe yung turnout ng pananampalataya mo pag ganyan. God is up to something good, and that's for sure. God is up to something good. Ang sabi dito, and that's for sure. Kapatid, gaano man kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon, God is up to something good. Ano man, gaano man kahirap, kasakit, ka-imposible, or alam mo yun, ka-miserable yung naging buhay mo ngayong taon na to, God is up to something good. Meron pa rin inihanda ang Panginoon sa buhay natin. Para sa atin, lalo na sa darating na taon. Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Give thanks to the Lord for He is good, and His love endures forever. Last but not the least, to celebrate Christmas every day means to thank Him for His faithfulness every day. Alam nyo bang tapat pa rin ang Diyos sa buhay ninyo? Alam nyo bang kahit nagmumunwok ka palayo sa Kanya, yung katapatan niya nandyan pa rin sa buhay mo? Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And they are new every morning. Great is your faithfulness. They are new every morning. Regardless of what happened today or yesterday, paggising na paggising mo pa lang, meron ng pinaranas na katapatan ng Lord sa buhay mo. Alam nyo, merong na-discuss, di ko alam si Pastor Manny yata yung nakapag-share sa amin ng meeting. Kung gaano ka kasigurado na sisikat yung araw bukas. Kasi kung di pa darating ang Lord, sisikat yan eh. Tama, mali? Hoy. Tama. Buriyo kasi love life na naman eh. Kung gaano ka kasigurado na sisikat yung araw bukas, kung hindi pa darating ang Panginoon, ganyan ka kasigurado na mararanasan mo yung katapatan niya sa buhay mo. Imagine. Alam mo yung sino dito yung nakapaglaro na ng Super Mario? Siyempre, yung medyo matatanda na. Yung Super Mario, meron niyang 3 buhay. No? Kapag, for example, sige, stage 1, tapos ka. Kapag na-game over yan, ang mangyayari, magre-reset yan. Okay? Kapag papatayin mo yung computer or kung saan ka man naglalaro, video game kung saan ka man naglalaro. Kapag naghulog ka ulit ng piso or gusto mo laruin ulit yan, hindi mo siya magko-continue kung saan mo siya iniwan. Babalik yan sa pinakauna. Nakakaloko nga eh. Ganun lang ginagawa niyan. Pero nag-enjoy tayo. Pabalik-balik lang tayo hanggang sa ma-master natin. Alam natin yung mga trap. Alam natin yung mga ganito, ganyan. At ganyan din po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung Super Mario, ang daming beses na nagkakamali dyan eh. Merong mahuhulog ka dun sa bangin. Papasok ka dun sa merong ganyan. Yung mga pagong, no? Masasagasaan ka ng pagong. Pero sa atin, every moment, every morning na binibigay sa atin ng Panginoon, meron pag-asa. Na kahit gaano kasakit yung nangyari ngayon, kahit gaano kakalayo palagay mo sa Lord ngayong oras na to, paggising na paggising mo, sasabihin sa'yo ng Lord, anak, mahal kita. Anak, marami yung plano ko na magaganda sa'yo at anak, tapat ako na Diyos sa buhay mo. Imagine of all the things that we did to Him, sasabihin niya, anak, I'm faithful. And my faithfulness will remain hanggang hindi siya darating sa atin. Imagine. Pambira, kalugod na ng Gino. Sabi dito, this is how great God's faithfulness is to us.
Ganyan tayo kasigurado na yung pag-ibig, yung katapatan at kabutihan niya sa buhay natin, hindi siya matatapos. Psalms 119, 90, your faithfulness continues through all generation. Wow. Your faithfulness continues through all generation. You establish the earth and it endures. Ang sabi niyan. And ang sabi dito, basahin ko lang na mabilis, no? 1 Kings 8:56, praise be to the Lord who has given rest to His people Israel, just as He promised, and not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. Wala ni isa sa pangako ng Panginoon ang nag-fail. Panahon ni Moses, panahon ni Joshua, panahon ng mga minor and major prophets, panahon ng mga disciples and apostles, and even sa panahon natin ngayon, not one word of God will fail. Sabi ng Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Ngayon kapatid, tatanungin ko lang kayo ng mabilis. Sino dito yung merong pinangahawakang pangako galing sa Lord? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. O ito yung gawin natin. After ng service, kuha tayo ng papel, maglagay tayo ng faith list. Yung faith list natin, yung prayer request natin for 2024. Isulat nyo lahat doon kahit ilang pages pa yan. At maniwala ka na gagawin ng Panginoon yan in His right time. Kasi lahat tayo merong pinangahawakan. Lahat tayo merong inihiling. Pero minsan, ang hirap magtiwala sa Lord kapag mahirap na yung sitwasyon. Minsan, ang hirap magtiwala sa Panginoon kapag baliktad yung nangyayari. Pero magtitiwala tayo ngayon. No matter how impossible it may seem, with God, nothing is impossible. Wala pong imposible sa Diyos. Thank God for His faithfulness every day, for He will surely fulfill His promises. Siguradong gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako. Yan pala yung YDC verse natin ng Joshua. So celebrate Christmas by thanking God every day, thanking for His love every day, for His goodness every day, and for His faithfulness every day. Last verse po natin, 1 Thessalonians 5:16-18. Always be joyful. Pakibasa, always be joyful. Never stop praying. And be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Let us be joyful always. Pakisabi sa katabi mo, be joyful always. Don't stop praying. And be thankful in all circumstances. Kuya, kahit masakit, magpapasalamat ako? Oo. Kasi mahal ka ng Panginoon. Kuya, kahit mahirap, magpapasalamat ako? Oo. Kasi mahal ka ng Panginoon. Kuya, kahit hindi ko naiintindihan, ang gagawin ko, magpapasalamat ako sa Diyos. And alam nyo ba, sige nga, pakita po natin yung review natin, yung thank Him for His love, every day, ganyan-ganyan, mabilis lang to. Ayan, yung review. Yan. Yung tatlo na yan, thanking Him for His love, being grateful for His love, for His goodness, and faithfulness. Ito, real talk to. Because it happened to me a lot of times. Kapag bad trip ka, kapag wala ka sa mood, kapag hindi mo alam kung ano yung isipin or gagawin mo, isipin mo tong tatlong to. Ito yung sigurado ako, magbabago yung mood mo. Kapag nalulungkot ka, ito yung sigurado ako kapag inisip mo yung tatlong bagay na yan. Sigurado ako sasaya ka. At ito yung sigurado ako na dapat din na maging response natin sa tatlong bagay na yan, sa pag-ibig ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, at sa katapatan ng Diyos. Yung magiging response natin should be worship. Dapat pagpupuri sa ating Panginoon. Why? Because He is worthy. Because He is worthy. So sa atin pong lahat, in every day of our lives, sa pagpasok po natin sa darating na bagong taon, 2024, malapit na, 2 araw na lang. Kung gaano kanya minahal ngayong taon na to, kung gaano siya naging matapat sa iyo ngayong taon na to, at kung gaano niya pinaranas yung kabutihan niya sa inyo, sa ating lahat ngayong taon na to, expect more from the Lord. Mag-expect pa tayo. Why? Because this is the reality of the goodness, the love, and the faithfulness of God. The best is yet to come. Pakisabi sa sarili mo, the best is yet to come. Pakisabi sa katabi mo, the best is yet to come. Kahit gaano nakaganda yung nangyari ngayong taon na to, mas maganda pa rin yung nangyayari sa hinaharap. Amen? Sige, palakpakan po natin ang Lord. Tayo. And as we do this thing, ang communion po, as we are being led by our Connect team, pasalamatan natin ang Lord. Balikan natin lahat
ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Magpasalamat ka dahil hanggang ngayon, nanatiling mabuti, mahal ka, at matapat ang Diyos sa buhay natin. Let's worship Him.